gabi sa lahat ng nakikinig po sa atin sa radyo. Ako po si DJ Ron ng Sagip Tupad Pangarap. Ang layunin po natin ay sumagip ng mga bawat pangarap ng bawat kabataan o bawat mga mahihirap nating mga kababayan. Bakit ganon na nangangarap tayo na maganda sa ating buhay? Na balang araw ay dumating yung panahon na magkaroon ng katuparan yung ating mga pinapangarap. Pero lumipas ang maraming araw, maraming buwan, at maraming taon. Nagtatanong ka na napakaganda ng iyong pangarap nung ika'y bata pa. Ang pangarap mo ay magkaroon man lang ng maayos na buhay, magkaroon ng magandang bahay, at maayos na pamilya. Pero bakit ngayon? Lumipas ang mahabang panahon na hindi dumating yung iyong pinapangarap. Hanggang dumating yung oras at panahon na hirap ka na sa buhay, na nawala na yung mga dati mong kaibigan o ayaw mo na magpakita sa kanila dahil nakita mo yung mga dati mong mga kaibigan ay nagkaroon ng maayos na buhay. Subalit ikaw naman ay patuloy na naglalakad sa kalye at natutulog sa bangketa. Minsan, umiiyak ka na lang. Minsan, tinitiis mo na lang yung hirap at gutom na iyong pinaranas. Minsan, iniisip mo nga na mayroon pa bang dahilan na kailangan mo pang mabuhay? O darating ba yung oras at panahon na pagising mo sa isang umaga ay makatikim ka man lang ng kahit konting ginhawa sa iyong buhay? Alam niyo naman po na marami po talaga na mga kwento ng ating mga mahihirap na kababayan na nagtatanong kung bakit ba nila dinaranas yung mahirap na buhay. Sa tuwing darating ang araw ng eleksyon, maraming mga politiko na may mga magandang pangako at may mga magandang pangarap para sa ating mga kababayan. Pero nung sila ay nakaupo na, ay parang nakalimutan na nila yung mga pangako na maisalba ang buhay ng mga mahihirap nating kababayan.
Ang lagi na lang nating nakikita, yung mga nababalita na mga magaganda na nagagawa ng mga nakaupong politiko. Pero yung mga pangit na hindi nila ipinapakita. Tulad nga po ng napakarami nating mga kababayan. Diyan po sa lugar po ng Baseco na nagnanais ng kahit konting pansin na mapansin ng nakaupo nating presidente na si President BBM. Opo, President Bongbong Marcos. Subalit, itong mga mahihirap nating mga kababayan na mga nagugutom, na wala ng hanap buhay, walang maayos na tirahan. Ano ang ginawa ng nakaupo nating presidente na si Presidente BBM? Nung araw po nung kanyang kaarawan, tandang-tanda ko po, September 13 ng taong ito, ay marami po tayong mga kababayan na nagnanais na mapansin ng nakaupong presidente na si President BBM. Ang iba po dyan ay naglakbay at naglakad dahil sila'y walang pamasahe. Sila ay nagpunta ng Malacanang na mga panahon na yun. Napakarami ng mga tao na nagpunta, na gumawa ng sulat, gumawa ng birthday card dito sa nakaupong presidente. Hanggang dumating ang mga kapulisan ng Manila Police District. Sila ay pinagtabuyan at pinaalis sa lugar ng Malacanang. Dahil sila po ay wala naman po na permit na maipakita. Kaya sila po ay ipinagtabuyan ng ating mga kapulisan. Pero dumating po si DJ Ron na nagnanais na matulungan po yung ating mga mahihirap nating mga kababayan na nakakalungkot. Kung makikita po natin yung kanilang pamumuhay sa Baseco, yung iba po talaga ay talagang nakatira po sa tabing dagat na walang maayos na tirahan. Ang iba naman po ang hanap buhay ay magmalat ng bawang. Kahit sugat-sugat na po yung kanilang kamay, yun lang po yung alam nila na hanap buhay na makakatulong po sa kanilang pamilya. Sila po ay naglakbay na papunta ng Malacanang. Pero hanggang ngayon ay nag-iintay pa po sila ng kasagutan kung matutugunan yung kanilang hinanaing na makahingi man lang ng kahit konting tulong dito sa nakaupong presidente na si President BBM. Ang sabi nga po noon ng nakaupong presidente na siya ay tumatakbo pa at nangangampanya, ang sabi niya po ay sama-sama tayong babangon muli. Pero para sa marami pa nating mga kababayan na umaasa sa mga magagandang sinabi ng nakaupong presidente na ang sabi ay sama-sama tayong babangon muli. Pero ang nangyayari po sa mga libo-libo pa nating mga kababayan, ang sabi nila ay sama-sama tayong mababaon muli. Maring ang problema ay wala doon sa nakaupong presidente. Ang mga problema
maaring yung mga nakapaligid sa presidente. Yung iba po kasi ay sobrang pabida. Talo pa si Jollibee na puro pabida na lang sa presidente sa mga ginagawa nila. Ganong kahayop po talaga. Ganong kahayop po talaga yung mga ibang nakapaligid kay presidente. Totoo po yan. Tinalo pa nila si Jollibee. Puro na lang sila pabida. Hindi nila nakikita yung mga buhay na naniwala sa nakaupong presidente. Yung nagbigay ng tunay na malasakit, yung mga panahon na naniwala sila dito sa nakaupong presidente. Hanggang kailan o may bukas pa ba na yung mga mahihirap nating mga kababayan ay makatikim man lang ng kahit konting ginhawa sa kanilang buhay. Para sa ating nakaupong Presidente BBM, alam ko po na maayos naman yung inyong paglilingkod bilang aming Pangulo. Pero mukhang may kulang. Kulang sa pansin yung mga pabida sa inyo. Yung mga nakapaligid sa inyo na hindi nila napapansin yung tunay na nagaganap na mga buhay ng mga mahihirap nating mga kababayan. Kaparis nga po ng isang kwento na nangarap na magkaroon ng magandang buhay. Lumipas na ang maraming panahon. Nagdaan na ang mga ilang nakaupong presidente. Subalit na magkaroon man lang sila ng maayos na buhay ay nasa na po sila ngayon? Naglalakad sa kalsada, nababasa ng ulan, natutulog sa bangketa. Nasaan po ang tunay na malasakit ng nakaupong presidente o yung mga nakapaligid sa presidente na hindi matulungan yung mga taong lumalapit sa kanya? Totoo. Saksi po si DJ Ron. Saksi po ko sa mga pangyayari na hindi tayo papansinin at hindi gagawin na mapansin o makita yung mga taong lumapit sa kanya na matulungan. Ang lagi na lang po nating nakikita yung mga napapanood natin sa balita o naririnig natin sa radyo. Pero yung mga boses po na mga mahihirap nating mga kababayan, yan po ang hindi nakikita o pinapansin na nakaupong presidente. Kaya para sa ating mga kababayan, ako po si DJ Ron na lagi nagpapaalala sa ating mga mahihirap na kababayan. Ano ba ang gusto ninyo? Kumontra tayo sa gobyerno? Kumontra tayo kay BBM? O tulungan tayo ng gobyerno? Ang sagot po ng mga mahihirap nating kababayan ay tulungan sila ng ating gobyerno o tulungan sila ng ating presidente. Pero ginawa po nila yon na lumapit at humiling ng tulong sa ating presidente. Sila po ay naglakbay at naglakad papuntang Malacanang. Gumawa ng maraming sulat at ipinarating mismo sa tanggapan ng presidente. Pero ito ba ay nakarating mismo sa ating presidente? Hindi. Dahil ni isa man lang doon sa 2,000 sulat ay walang binasa itong nakaupong presidente. Na ang tanging binabasa lang niya yung mga magaganda na papuri sa kanya. Pero yung mga tao na lumalapit sa kanya ay hindi niya pinansin o hindi ipinarating sa kanya. Nasaan po ang katotohanan na ang presidente ba natin ay may malasakit o yung mga nakapaligid na pabida sa presidente natin ay walang malasakit na matulungan po yung mga taong mga mahihirap
tulad po nila. Tulad din ni DJ Ron, na paulit-ulit na lang na gumagawa tayo ng paraan na maiparating sa nakaupong presidente yung mga hinanaing ng mga mahihirap nating kababayan. Pero ano ang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa presidente? Wala silang pangunawa, wala silang malasakit na hindi nila maiparating yung mga hinanaing ng mga mahihirap nating mga kababayan na sila ay matulungan ng nakaupong presidente. Hanggang kailan may pag-asa ba na nag-iintay na makatikim man lang ng kahit konting pansin ang nakaupong presidente? Sa palagay ko po ay maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas, o maaring hindi na mangyari na mapansin ng nakaupong presidente. Tulad po ni Justin, ni JC, na tinulungan si DJ Ron na ayusin yung mga sulat kay presidente. Kahit bata pa itong mga si Justin at si JC, ay tumulong sila na tulungan itong si DJ Ron na maiparating yung napakaraming sulat sa presidente. Pero ano ba ang ginawa ng mga nakapaligid kay presidente? Wala. Dahil wala silang malasakit na maiparating ang boses o mga liham ng mga mahihirap nating kababayan sa nakaupong presidente. Kaya para sa ating mga kababayan, kung kayo po ay nagnanais na sumulat o lumiham sa ating presidente, ay wag na po kayong umasa na mababasa yan ng nakaupong presidente. Ganyan po ang katotohanan. Kahit anong pagsusumika po natin, kahit anong magmakaawa, yan ay hindi makakarating sa nakaupong presidente. Dahil marami po talaga na sobrang pabida na tinalo pa si Jollibee na mga nakapaligid kay presidente. Totoo po yan. Marami silang pabida. Ang mga iba po dyan ay member pa ng KBP. Yung mga nakapaligid kay presidente, totoo po, member ng KBP. Yung mga kawatan, balimbing at peke. Na pagkaharap mo, mabait, pero pag nakatalikod, sabay bulsa. Mga pangakong lagi na lang napapako. Kaya yung sinasabi ni Presidente na sama-sama tayong babangon muli, nakikita po natin maganda yung ibinabalita. Pero yung mga hindi magaganda, hindi nila binabalita. Kaya, huwag na lang tayong umasa na magkakaroon pa ng magandang pag-asa ang buhay ng mga mahihirap. Marami po kasing mga politiko na ayaw nilang makita yung mga kababayan natin na umaangat sa buhay. Ang gusto po ng mga nakaupong mga politiko ay makita nilang lalong naghihirap yung mga mahihirap nating mga kababayan. Dahil sa susunod na eleksyon, mangangako na naman po uli sila at bibigyan ng mga magagandang pangako, pero pag nakaupo, makakalimutan din nila yung mga pangako nila. Kaya sana po ay pumili po tayo, bagamat tayo nagkamali sa mga pagpili sa mga nakaupo. O maaring tama yung ating desisyon dun sa nakaupo. Pero yung problema, yung mga nakapaligid sa kanya. Ako po si DJ Ron, ang kaibigan mo, ang konsehal mo sa radyo, taga Malabon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin sa radyo. At abangan niyo po gabi-gabi ang mga kwento po natin na mga kaganapan sa mga bawat buhay na mga mahihirap nating kababayan.
Kaya gumawa po ako ng mga programa sa radyo, itong Tulong at Aksyong May Solusyon, na matulungan po natin yung ating mga mahihirap nating mga kababayan. Subalit yung mga nakaupo o yung mga nakapaligid kay Presidente ay puro pabida na lang. Magandang gabi po. Ako po si DJ Ron, ang konsehal mo sa radyo, taga Malabon.